Hello po, Brad Exeter. Sino po sila? Pwede po mag-unmute. 27 years po sa MCGI. Paki-click po yung unmute. Ay, bumaba. Sige, sige. Mag-chat ka na lang po dyan. Sige. Brad Inok, yung ginok ko kay Brad Ruel, sabi niya, di ba, we have 5 fingers sa kamay natin. Sabi ko, ay, 6 po yung sa akin. Di ba may mga tao, may extra daliri. 6 po yung sa akin, sabi ko. Nakarating kay Badong. Anunnaki ka, Brooks. Yun nga Dapat po eh. Sabi ko wala nang sinasamba ka ni Don Juan. Ganun. Pakinggan mo to. if you have a good heart, Tingnan niyo po tingnan niyo po. Sasabihin niya ani man daliri niya. Hindi naman yung general truth eh. yun nga po eh. Sabi ko wala nang ako pakialam po doon. Sabi ko, but if you have a good heart, sabi ko ilagay mo yung kamay mo sa harap ng mukha mo. Sabi ko, why would I do that? No. Hindi naman ngayon. Try it pag matutulog ka. And then imagine if you have a good heart, where do you put that? Brother, baka pumaputol tayo ha. Balik na lang po tayo pagka naputol after 10 minutes. Kasi trial lang itong Zoom na ginagamit. Ito lang. Trial. Kaninong sum yun? Kay Don Juan. Kay Don Juan. I-rant mo. Ngayon, alam mo na isa akong Na. Anunnaki. Magpasakop ka sa akin. Yari tayo dyan, tol. Gusto mo na away. Ganon. Uh, Pati ba naman yung joke ko, 6 daliri ko? Hindi nga uh, general truth, pero merong ganun, di ba? parang hindi general truth. Truth yun eh. May anim na, Truth, anim na. hindi general, pero truth din yun, na Oo. may 6. Oo, tsaka marami. Oo. May classmate akong ganun, dalawa Marami yata nga sila. ganun, oo. Hmm. Pati ka Yung iba nga, sa paa, di kulang. ba? Sa paa. Yung iba kulang, di ba? Hindi, yung ang may pilim apat. Saan mo nakuha yan? Ha? Nakasulat ba yan? Apat sa Oo, Nephilim? sige. Anong Teka, talata? hanapin nga natin. Kung baka nagkakamali ako. Bago yan Pas, sa Book of Enoch yata yun eh. Ay, patay Ah, tayo dyan. hindi. Tanong natin kay ChatGPT. Oo. Sa Giant yan, sa Giant. Theasis. Anim. Pala. Hindi siya apat, anim. Kaya isa ka ni Pilim, Brooks. 2 Samuel 21:20. Paano mo Bible sasabihin, nga, putya. isampal mo sa sino yung sasabing hindi general truth. Biblical yan eh. Ay mo, biblical yan eh. Sige, sige, sagutin natin Ay mamaya. mo, general truth pinagsasabi nyo. Ano ba kayo? 21, Biblia ba kayo 20. o ano? Oh. General truth Teka. yan sa mga giant. Sabi mo, kaya kayo, sabi mo, pasakop po sa akin. Babasahin ko lang po at nagkaroon uli ng pakipagkakasagat na dooy may isang lalaking lubhang mataas na mayroon sa bawat kamay na 6. Ilan po mga kapatid? 6 na daliri at sa bawat pa ay 6 na daliri na 24 sa bilang at siya ay ipinanganak din sa higante. Tama si Badinok. Di ba? Opo. General truth po ito sa nung araw, nung meron Oo. pang Nephilim. Oo. Oo. Nako, sako lang sila sako si Badong yan. Meron pa sa Chronicles. Teka, Minsan, 26. yung Chronicles, nagkakadoble ng kwento eh. Yun din yung kwento dyan eh. Sikat din yan eh. Ayaw nga, same lang, pambira. Nakopya. Joke lang. Ah, hindi naman, baga, parang ano yun, yung i-verified na verified talaga. Ano yun? Naulit, ibig sabihin. Oo, na verify. Verify. Verified. ah, Welcome, si Sansat. Hello, good morning. Good morning. Uy, We're live in TikTok. oo. Oh, Bedroom hi, voice. good morning, everyone. Wow, bedroom voice. Uy. Grabe, grabe, may ganun. Cringy. Ano ako. Wala ako sa align. Mga ganyan, mga bulong-bulong na talagang. Ay, meron palang dalawang klase. May Nephilim, meron ding Rephaim.
Rephaim were later giants including King Og of Bashan. Nakasulat Mga sa... descendant. Oh, descendant na. Ay, putik. Di ko alam to. O, usapang higante tayo. Hmm. Sapagkat si Og Oo. lamang na hari ng Basan ang nalalabi sa natitira sa mga Rephaim. Narito ang kanyang higaan ay higaang bakal. Wala ba ito sa Rabat, anak ni Amon? Siyam na siko ang haba niyaon at apat na siko ang luwang niyaon ayon sa siko ng isang lalaki. Yung higaan tinutukoy. Siyam na siko. Siyam na siko ang higaan. Ano yun? Yard. Siko. Ang pag siko, yard sa English. Tinan mo sa English. I think Yard. yard. Feet. Feet. Bakit siko? 13 feet Yeah. ang haba niyan. More than 13 feet long. And 6 feet wide. Basketball Ito player na. yung... Katabay ikot-ikot na yung isang player eh. Pwede na eh. So, ang Nephilim nung nasa Genesis kinuwento sa 6:4, offspring of the sons of God, daughters of men. Tapos yung sumunod na lahi, Rephaim. Descendant na Oo, descendants. ng Tapos mga nung kay Nephilim. Goliath, Descendant na nga. Kapwa-apuhan na ah yun. oo, giants of Gath. Mga Hmm. Philistines, possibly descendants of these ancient giant clans. Mm. Putik. Yung mga higante talaga, guys. Oo. Topic natin yan, yung anim. Mag-comment tayo dun sa usapan ng dalawa. Anim ang daliri. Oo. Normal pala yun, Oo. ayon sa Biblia. O, yung general truth before sa mga giant. Oo, hindi na ngayon. Yan. Pero joke lang yun. Oo. Sinseryoso nila. Hindi, ibig sabihin nga, ano yun mo? Bigyan mo sila ng ano, bigyan natin sila ng kaliwanagan. Baka ano Na sila eh. biblical. Weird, baka weird sa kanila yun eh. Oo. Enoch. Ah, Bakit ba inalis yung Bukit Enoch sa Biblia? patay. Hindi kasi ano, ang mag-ano niyan yung iglesia eh. Iglesia naman ano, bagamat ginagamit ng mga apostol yan, yung kaligtasan baga, ano tayo kay Kristo na tayo eh. Yun, since nung panahon pa ng mga ano yun pakikisalumuhan ng mga anghel eh. So, kumbaga, wala masyadong kinalaman sa kaligtasan ng isang Mm, Kristiyano. Di pa ang pag-alam sa kaligtasan pag-alam ng totoo kung ano yung nakalipas, kasama na rin siguro, yun, di ba? Oo Para naman, maalaman mo. oo naman, dapat, Natrack mo yung dapat sundin, ito yung totoo, ito yung tunay na nangyari. oo, naniniwala naman sila na ano yun reference book. Pero, reference nila yan. Actually, diyan niya kinuha yung mga pangalan na anghel eh. Nasulat sa Book Enoch eh. Michael, Miguel, di ba? Andyan lahat yung mga mga pangalan na anghel, yung 7. Sa Book of Enoch matatagpuan yung kumpleto. Kumpleto yun. So, tama, Uriel, tama oh, tama yung sinabi nila na kulang yung Biblia. hindi siya kulang. Mm-mm. Hindi siya kulang. Kasi pagka sinama mo na sinama, baka hindi mo na mabitbit. Yung ang 73 books ng Bible eh. Medyo mahirapan ka ng bitbitin yun pagka yun ang dinala mo. Halos kalahating dangkal. Tapos sinimplified, 66. Di, packet na. Pwede mo nang ano sa kilikili yun. Yung kilikili mo, hindi na mangangalay. Pero yung 73 books, ano mo sa kilikili mo, ngalay ka doon. Uy, kayo makangaral. Oh. Sa Iglesia Katolika pa, hindi namang Bibliyang maliit ang ginagamit. Tignan mo, ang laki ng libro. Pagka sa Vatican, ginamit, laki-laki nun. Pag binuklat yung Biblia, ha, super laki yung ginagamit. At saka hindi siya ang Bible kasi, naglalaman siya ng information sa Old Testament. Tapos yun nga, naipaliwanag ko na Brad Spoon eh. Para bang ganito? Papakilala mo yung Kristo. Paano mo ipakikilala ang Kristo?
without the Old Testament. Di ba wala siyang introduction? Anong introduction niya? Anong kinalaman ni Kristo doon kala Moises? Anong kinalaman ni Kristo doon sa Huda? Yung lahilipin ni Huda. O, anong kinalaman ni Kristo sa mga propesiya, sa mga Lumang Testament, Old Testament? Yun yung mga may kinalaman ng Kristo eh. Kaya nailagay yun kasi reference. Even si San Pablo, meron yan. Hindi lang natin alam kung nanduga siya ng scroll sa templo dahil siya timiwalag, since available yan sa library ng templo, hindi natin alam kung yung ba ay hiningi niya o inumit niya. We don't know. Di ba? Or nag-sneak in. Siyempre, ano na siya eh. Titiwalag na siya sa Judaismo eh. Paano yung mga scrolls? Aklat ng yung scroll ng Genesis, scroll ng Isaias, yung mga hari, Deuteronomio, Exodo. Kumuha siya niyan. May kopya siya niyan. Kaya nga yung sinasabi, ano, yung kay Timoteo, dalhin mo rito yung aking mga aklat. Kasi At saka yung Jesus Christ pala, wala siya sa bloodline. Yung si Enoch, wala siya dyan sa bloodline ni Christ, no? wala. Doon siya sa bloodline ng 12 ni Jacob. Tapos Oo. 12 tribes kay Judah. So, Huda. So, Oo. tsamba-tsamba lang talagang nagsisinungaling na hindi kay Huda kundi kay Benjamin. Kasi ang nakauwi sa Israel noong panahon ng pagka-captured ng Babylonia, mga Benjamin at saka Judah lang nakabalik sa Israel. So, kung pagtatalunan genealogy ni Kristo, mm, kasa 60%, 70% galing talaga sa Judah dahil dalawang lahi lang ang nasa Israel, Benjamin at saka Judah. Tapos yung iba nga nawawala na. Nangalat na, hindi na nakabalik. Oh. Hanggang ngayon, hindi nga nila alam kung nasaan yun eh. Pinapahanap nga eh. Hindi natin alam kung may mga Indiano na nakalimutan nila na sila yung mga dugong Hudyo, mga ganun. At saka continuous, kasi yung aral kasi ng ibang sekta, naputol daw yung mga Kristiyano dahil yung gawa na wala na. Natapos na rin yung aklat ng gawa. Kaya yung wala na, nawala na yung mga Kristiyano na magsipangalat. Hindi totoo yun. Paano magsipangalat? May first Christian century, yung mga church fathers, nagsusulatan. Continuous yung sulat. Pinag-uusapan sila Timoteo, yung pinag-uusapan ni Saint Ignatius, binabanggit si Timoteo, binabanggit si Dito Onesimo. sa tinitingnan ko yung ano yun, yung mula kay Adam and Eve. Oo, hindi So, na. hindi lahat ng nakaano dito sa bloodline. Sa Kung Biblia, kung uugatin mo, di back to square one kay Noah. So, si Kristo galing sa bloodline ni Shem. Dahil si Shem, ang bloodline nila Abraham, tapos Jacob. So, kung talagang uugatin mo, galing siya sa anak ni Noah, kay Shem. Kasi tatlo nga yung anak nila eh. Di ba? Sino ba yan? Si Japet, si Ham, tsaka si Shem. Yung Shem, tatlo yung lalaki. Doon galing sila Abraham, then Jacob. no, lumalabas dito, tinan mo, may sinend ako sa chat. Lumalabas sa lahi ni Cain, lumabas din si Enoch eh. Tapos sa lahi ni Seth, lumabas din si Enoch. Ano nangyayari to? Hmm. Tinan mo, sinend ko. Kaya si Ino, wala, nanggaling, ibaba mo pa yan, di ba masisiro out yan, magunaw sa baha. So titingnan mo ngayon kung si Noah, kanino galing? Yung kay Enoch, si Noah. Kasi lolo ni Enoch si Methuselah.
Si Matusalem, lolo ni Enoch yun. So, galing naman siya kay Seth. Kung kay Adam, galing siya kay Seth, kung ugatin. Eh, yung matandang-matanda na si Adam. Pinakamatanda na siya, nanganak siya kay Seth. So, yun yung bloodline ni Noah. Bloodline naman ni Noah yan. Kasi si Noah naman, yung beginning ng sangkatauhan naman. Back to square one. Pero yan, ano ako dyan, skeptical ako dyan kasi ano yan gawa ni ano yan i-incorporate naman ni Moses yan para sa kanila. I don't know kung yan ayos sa kanyang ano. Mm, questionable din kay San Pablo yan eh. Yung tigilan na yung mga salit-saling sabi sa mga salit-saling lahi. So ibig sabihin, merong mga nabasa ni San Pablo yung mga genealogy ni Cristo dun kay Mateo or kay Marcos. Nabasa niya yun na merong discrepancies. Siguro, noong panahon nila, nagtatalo-talo. Ito yung ano, dito galing si ano, yung si Jose, ganito. Sinasaway niya, hindi naman yan sa ikakaano ng kaluluwa nyo eh. Pag, topographical error ba yan? O pagkakasulat o miswriting. Kaya tama yung pinakita mo. Dapat yung sumunod kay Lamek, dire-diretso na yan, kinuha na yan eh. May putol eh, nasaan yung ilalim? Yan lang Ba't ka nakita mo, ko eh. average spoon? Yan lang Putol eh. nakita ko. Oo. Makita mo, dire-diretso yan kay ano, kay Enoch, Methuselah, Lamek, tapos Noah. Tapos after naman ng kay Noah, ang anak naman siya si Japhet, di ba? Si Shem, tsaka si Ham. Yun, galing naman kay Shem. So, maganda rin basahin yung ano, medyo mystical lang, yung Book of Enoch. Very mystical. Actually, si Kristo, nabasa ni Kristo yan eh. Alam mo bakit? Yung Book of Noah, nababasa niya yan. Siyempre, lumaki siyang nagbabasa lumaki siya kasi sa ano, pupunta siya sa sinagoga, sa templo. So, nakakabasa siya ng mga scrolls. Basa niya yung Book of Noah. Kaya yung the word of the Son of Man, ay nire-refer niya sa kanyang sarili pagka nagsasalita siya as third person. The Son of Man, the Son of God, the Son of Man. Yung the Son of Man mababasa mo sa Book of Enoch, ginagamit ni Enoch yun. Pag nagsasalita siya, the Son of Man, the Son of Man. Yan. Mali yan, Enoch. Ito po ang totoo. Nagsimula po yan kay ano? Ano? Brad Don Yan, Juan, yan, yan. paki-enlighten me, Brad Don Juan. Opo, until sa bumaha kasi naistorbo yung Diyos, binaha niya yung mundo at inutusan niya si Utnapis team para gumawa ng arko at i-save yung family niya. Opo, yun po talaga ang totoo. Hmm. Talo si Moises. Ano yan? Ibig sabihin si Moises ay plagiarist. Opo, Plagiarist si yan, Moises. kopyahan lang po yan. Ano. Oo. Marduk. Nung ako gamer, ang pangalan ko ay Marduk. Opo, Diyos po yan. Malakas pong Diyos yan. Si Inangkin Marduk, niya ang oo. pagpatay kay, sino yan? Yung babae? Si, Nung player ako ng Counter-Strike, Marduk. sana yan? Nakalimutan ko yung pangalan ng babae. Si Tiamat. Yan. What wala dito si Tiamat? Inangkin ni Marduk ang pagpatay kay Tiamat. Pero ang pumatay talaga is yung magkapatid na yung parang Loki ang dating. O basta ganun. Tapos si Marduk na yung sumikat, siya yung sinamba
ng mga Ano yun, may mga Mesopotamia. parents ba yan? May mga parents ng anak. Oo, ito, Ah, anak siya ni Enki. mga demigods, no? Gods talaga to. Ang naging demigod dito, bandang si Gilgamesh. Wala din si Gilgamesh eh. Wala to. Pangit tong chart na to. Hanap tayo mas maganda. Sumang-ayon ka na kasi dyan, Brox, para batiin ka na ni Don Juan. Ano Ah, kaya, sige. mag-present ka kaya muna ng tungkol diyan. Ano, baka mga teyang kamay nun pumasok. Sabi, kailangan natin ng eksperto rito. I-play natin yung sagutin na lang natin yung pinost nila sa Facebook. Yung anim na daliri. Oo. Okay lang po, Brad. Idagdag ko lang din po, Brad Rodel, para sa information niyo po. Si Broccoli po, tsaka sila Soro, may mga same agenda po sila. Same with the Reddit. Yung Reddit, yung kay Soro, tsaka yung Broccoli TV, may mga agenda po sila. Ngayon, wag lang po kayo ma-mix up na minsan, dahil pare-pareho tayong mga ex-cheater, at pare-pareho po Sino yung kausap yan? pinaglalaban natin. Minsan, Ang kausap niya ay si Badong, si Alvin, si Reg, si Brad Ruel, and si Colin. Saka si Brad Arnel. Ayok. Ayun, after na makausap natin si Brad Ruel, This was 2 days ago. nauna yung rant niya ni Brad Ruel After na nating makausap sa about sa podcast. Korte Suprema. Yun nga, yun nabanggit ko na yung anim na daliri. Ayun, ako. Oo. Mm-mm. Sige, tuloy natin. naiinganyo tayo na makisama sa mga Dinodoktrinahan, no? kapwa natin ex-cheater na may ibang paniniwala. So baka maging aware lang po tayo doon. Hindi naman po tayo naninira sa kanila, pero yun ang paalala lang po bilang isang mga believer po. That is my point nga po na when you read the Bible, you digest it, you don't listen to the speaker, but believe what you read. Kaya nga po, di po ba sabi sa Biblia, sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa. May kapalaran Mahihirapan talaga sila sa i-convert si pagbasa. Brad Ruel. May sariling mundo yan, Brox. Oo. Hindi nila kaya yan. Mangangamote. Mangangamote sila dyan. Hindi nila yung So, ayan, mapapasubmit. si Ansat, may andiyan na rin to eh. Sige, Oo. Ansat. Hindi, opinion ko lang to Kasi lahat ng ma-post sa Reddit, ma-comment nila, ganyan private, bakit laging may agenda? Correct. Bakit Yun nga, laging agenda. yun ang inaano nila, may agenda tayo? Tapos ngayon, pati Reddit may agenda. Si Brad Soro may agenda. I don't think may agenda ang Reddit. Eto bakit paulit-ulit niyan lang sinasaksak sa tao na may agenda? Tayo Oo di nga. natin alam agenda natin eh. Ikaw, ito tapatan na lang, no? May reserve mo na lang Enoch, yan. I-reserve mo yan mamaya. Magla-live. Live na nga tayo ngayon, Enoch, sa TikTok. Live ba? Kala ko live sa ba to? podcast. Hindi Pero pa. ito bakit kailangan na lagi nilang ini-emphasize yung agenda natin kung tayo mismo di natin alam? Ito kasi Oo. mahirap, Brox eh. Maging very specific kayo dapat na itong taong to, ang agenda nito ay i-convert ito. lahat Oo, namimintang. I-convert lahat ng atheist sa lahat sa atheist. O itong agenda ng Broccoli TV Oo. ay ang gusto nila ay lahat ng tao wag na maniwala sa Biblia. Ganon dapat. Hindi yung may Specific. agenda. May agenda. Di natin alam kung ano. Ako, hindi ko alam ang agenda ng Broccoli TV kasi wala akong nakikita agenda kundi tawanan tayo dito eh. Ako nakita ko agenda niya eh. Ano? Ano naki? Hindi, yun nga. O sasabihin na gano'n, no? At least ikaw kaya mong sabihin diretso. Pero ikaw, tuwing magbubukas ka ng bunganga mo, sasabihin mo may agenda, tapos hindi mo ma-specify kung ano yung agenda Kung niya. ano May yan. problema tayo. Oo. Yun lang naman, napapansin ko lang, lagi nilang ini-insist may agenda tayo. Na kung tayo, hindi naman nila masabi kung ano yun. Yun ang hamon natin ngayon kay Don Juan De Marco, no? Tsaka yan, kung sino man nandyan. Tapos ito pa, no, itong discussion na to, private to, di ba? Private, pero na nila. Pinpublic. Pinost ba yan? Oo, sa Facebook. Akala ko okay na si Brad Badong. Tahimik na siya, di ba?
Parang ganun ng datingan, di ba? Napanood mo ba yan na buo? Hindi So, pa. okay na Ito pa siya. lang. Panood mo na buo. So, akala ko okay na siya sa Broccoli TV. Nag-sorry na nga siya, lahat-lahat eh. Tapos may ganyan. May mga, actually maganda panoodin mo muna mamaya ako mag-react. Pero dun muna ako sa agenda, no? Don Juan, sabihin mo talaga kung ano yung agenda ng Broccoli TV. Huwag mo kaming iligaw. Kasi parang ano ka lang eh, para kang si KDR. Hindi, hindi, hindi. Sabi ka na sa, sige. Ansat, wag mo silang iligaw yung kausap niya. Mm-mm. Hindi tayo, hindi niya maliligaw, wala naman tayong agenda eh. Yung kausap niya ang nililigaw niya. Ayun nga. Oh, Mm. para kayong ano, kung ako sa mga nakikinig, doon Chismosa. kami mag-iingat sa mga katulad ng ganyang statement. Kasi masyadong vague. Big. Parang Correct. bahala ka na mag-isip Oo. na wala, hindi ka dinedirect kung saan. Masyado siyang vague. Yun lang muna. Maaga pa. Hindi pa ako Opo. nagkakape. At saka anong pakialam niya sa isang individual na umalis sa MCGI kung ayaw niya nang religion. Oo nga. Anong Wala ano siyang niya? pake doon. Wala siyang pake. Oh, Hmm. anong posisyon niya? 'Di ba? Or doon lang sa gusto pang manatili sa religion, yun yung kanyang kakahunin. Oo. 'Di ba? Parang ganun yun ang Mm. mangyayari eh. So, inaalis na niya ng Ah, kalayaan mag-isip yung oo, mga tao. parehas lang din. Umalis na ka sa MCGA eh. Tapos gagawin mo, kukontrolin mo. Pipigilan mo yung information. Ang Oo. matalinong tao, absorb mo lahat na info and then decide kung which one is convincing to you. Oo. Correct. Kung Ganun. mananatili pa siya sa pagiging Kristiyano, Oo. o hindi. Hindi mo siya pwedeng kontrolin na hindi, huwag kang umalis. O hindi, huwag kang makinig diyan. O ililigaw kayo niyan. Ano ka? Oo. Tapos agenda. Ano yung agenda? Sabihin mo na. Binibigyan mo ng question mark yung kausap mo. Hindi naman nila alam kung ano yung sinasabi mong agenda. 'Di ba? Alam ba ako kausap niya? Kung ako kausap niya, sasabihin ko, teka, teka, teka. Ano ba agenda na sinasabi mo? Correct. Pa, Wala namang masabi. ganun dapat. Yung kausap niya, ano lang, nga lang. Ayaw magtanong kung ano yung agenda na sinasabi niya. O, di ba? Oo. Buti pa siya alam niya agenda natin. Tayo, wala. Hindi natin alam. Di ba? Eh, Oo, siya rin naman. O, siya nga sabihin may natin, agenda eh. Anunnaki. Sabihin natin, Anunnaki. Oo, Ah, sinasabi ba na nito, nako, may agenda po yan. Si Brodon Juan. Anunnaki wala. po ang, at least Hmm. tayo sasabihin, o Anunnaki po ang ilalagay sa utak niya. Iduduktong niya po sa Biblia. At Hmm. si YHWH ay isang created being, sabi po niya. Yes. Oh, Sasabihin ba natin, yan po ang agenda niya. Hindi nga natin sinasabing oh. ganun eh. Siya nga nagsabing May sa kalaya public nga, na ganun. malaya siyang na-share niya yung ano niya, yung views niya regarding Anunnaki dito sa Oo. podcast. Di ba? Oo, wag siya lang masaktan kung merong mag mag ano, mag rebuke, magrebutal doon sa sinasabi niya. Ano ba, minsan ako, sabi ko, sino ba nagsulat niyan? O ilang tao lang ang naniwala ang nag-ano niyan, ng sinasabi mo, ilang tao. O kunyari, sabihin mo na, limang tao. 8 billion na tao. Tapos 5 tao, siya yung nakatuklas na yan talaga tama. Yung 5 tao na yun. Hindi ka pa mag-iisip. Mm. Hayaan nyo Kung ano mag-explore yung mga tao. dapat iisipin mo din, ay, ano agenda nung 5 tao na yun? Oh, sabihin Para mo lang may mag-create agenda. ng Masama ba yun? mga pinagsasabi mo. Oo. Oh. Di ba? Gusto niyang O, bawalan at saka, makinig kung ano yung sa iba. agenda? Ano yung agenda? Halimbawa, agenda, Brox. Para ano sa mga taong MCGI na umiksit, oo, na nagugulumihanan, ha? Under anxiety, under depression. O yung agenda to support them. O pamiliin sa mga bagong mga views. Hindi lang religion na Kristyanismo o merong pang mas ibang pang relihiyon pwede nilang puntahan. Hindi naman ano eh. Mahirap, mabigat yung yung ganong
L- Yung kausap mo, binibitin mo. Dapat, sabihin mo na kung ano yung agenda. Then prove it. Kung hindi, babaksak ka sa nang bibintang. Opo. Oo. Kagaya natin, sinabi natin, example lang naman yun. Ito po agenda mo. Mag-convert kayo ng mga Anunnaki. Hmm. At least, Tatanggi niya definite. ba yun? Oo. Eh siya ang nagpo-promote na ito Oo. ang tama. Ito talaga dineclare mo eh. Oo. Ito, Eh tayo, meron pwede bang ano? nating Oh, ilabas sa video ang Brooks. Ipalabas sa video. oh, Ito ang tama. opo. Sabi niya, 'di ba? Ito ang tama. Hindi daw natin naintindihan yung Anunnaki. Kaya nga eh. Ibig sabihin, buo na sa kanya. Turot na sa kanya yung Anunnaki. Baka followers yan ni Ed Lapis. Oo. Martianis yun eh. Martian. Si YH Hindi. daw ay hindi tatay ni Jesus. Oh, hindi daw tatay ni Jesus si YHWH. Mm. Baka ganun din belief ni Don Juan. I can't believe pinapatulan si Don Juan ngayon. Kaya dito lang naman sa TikTok. Oo, see. Hindi natin i-upload sa YouTube. Wala man tao sa ano, si Brad Kapwa lang oh, nakikinig sa TikTok. Hello Eh, po Brad Kapwa. Hindi, naman, i-clip mo na lang. Maganda ka na magandang ano, yung mga null na or void na ano, i-edit mo na lang. Doon sa 24/7, clip. Ano, titiray na si Don Juan. Hindi, behind our back, tumitira siya eh. O, di ba? Oh, madaming nagbi-behind the back. Yung mga sa basketball, mahilig sila mag-behind the back. Mm. But for the good. Yung behind the back front yun. Ang galing ng logic mo ah. Oo. Oo nga no. Behind the Front back. stabber, oo. Well set. Sige, pag-isipan natin, mag-meeting tayo mamaya kung i-upload natin to ha. Kung ipapublic natin. Basta si Eh, Kapwa. Brad Kapwa, quiet ka lang ha. Huwag mong pagsasabi na pinag-usapan namin si Don Juan ha. Pag Sige, lumabas yun, isa lang si Don, si ano yan lang si ano yan, Kapwa Brad lang. Kapwa. Ah. O si Brad Kapwa lang naglabas. Orthodox Christian to guys. Apo, kamusta po Brad? Sige, ituloy natin yung pinapakinggan natin para malubos ang ating kalagayahan. Saan na yan? Asa. Yo, opo, kanina po yung ano namin kanina. Hindi May ko po kapalaran. Hindi ko po May natuloy kasi kapalaran. meron eh. Opo, meron talagang kapalaran sa pagbasa. Kaya nga yung mga sulat sa Thessalonica, basahin ninyo. Sabi ni San Sa Pablo. Lodicea. Oo, sa Lodicea rin. Oo. Basahin mo tulad sa Lodicea. Opo. Alam niyo po ba, meron talagang ano. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Paano natin ngayon matutupad yung kautusan na huwag pababayaan ang pagkakatipon? Basahin natin ang Biblia. By reading the Bible, we are congregating ourselves doon sa mga unang Kristiyano at sa mga apostol. Yes, that's true. Totoo po. Kaya nga sabi ko nga huwag kayong you listen to the speaker. But you don't rely on your heart to believe on the speaker, but believe what you read na narinig nyo. And then try to digest. If that passage of the Bible makes you a better person. Kasi yung nga nagiging agenda po, yung sinasabi nga nila, sige, nagagamit doon ni Besto para you have to accept the reality, nangyari na yan eh. And you have to do that because kung meron man silang ibang agenda, we don't care about that. Kasi hindi naman yan ang makakapagligtas sa iyo kundi ikaw rin eh. Kanya-kanya tayong kaligtasan eh, di ba? Exactly. Sa totoo lang po. Totoo po yan. Oh. So, if you become a better person by reading the Bible, if there is a preacher or anything that leads you, don't put your full trust to the leader. Sabi ko nga po, isang ano ko nga doon, na parang naging assignment ko doon sa group chat namin na, pag ikaw ba, halimbawa, nagkaroon ka ng asawa,
Minahal mo ng 10 years, binigay mo lahat, bibigyan mo good husband, good father, good provider. Then after 11 years, nagsawa na sa yung asawa mo, iniwan ka, pilitan ka ng iba. Then nag-try ka uling mag-asawa. Ganun pa rin. But you learn something. Siguro sinabi mo, siguro mas maganda, mas maging mabuti pa akong tao. Pero ganun pa rin. Siguro nakatatlo, 4 na beses ka na. Yung ganun pa rin. Ibig mong sabihin, hindi ka na magmamahal, aalisin mo na ba ang pag-ibig sa puso mo dahil lagi ka nasasaktan? Ikaw ba ang may mali? Yung pag-ibig ba ang may mali? O meron ka lang dapat matutunan? May tinuturo ang Diyos sa'yo na mas malalim na bagay, bakit nagiging ganun? Di po ba? Yun po yung mga inaano kanina na ano, Brad Badong. So Brad Badong, in the future sense, is there any chance that we can be all together? Ayun po. So, gagawa na sila ng another breakaway. Hindi ako conforme doon sa sinabi ni Brad Ruel na wag mong titingnan yung ano, yung magtuturo. Basta importante yung nadidinig, yung nabasa sa Bible. And, sila mga sola scriptura sila, di ba? Hmm. Brooks. Mga sola scriptura, ba't nagsasalita sila ng gano'n na wag mong tingnan yung, ano ba, kung si Bes, bahala na Diyos doon. Basta kung ano yung sinasabi na ayon sa Biblia, yun ang paliwalaan. Hindi gano'n ang turo na ano, ni Kristo. Sabi nga, beware of false prophet will come to you in sheep clothing, but inwardly are ravenous wolves. Diba? Mateo 7:15. O beware nga eh. Kasi pinaano kayo. O magiging mapagmatyag kayo. Beware. O. Ano pa karami niyan? Diba? Opo. So, dapat titingnan yung nagtuturo, yung mga aral. Oo. Titignan mo yung tao kung false prophet. Hindi Oo. hindi ubra yung sinabi niya. Na huwag mo na tingnan yung tao. Tingnan mo lang yung magbabasa nga ng Bible yan eh. False prophet nga, di may dalang Biblia yan. O, di Opo. ba magbabasa yan, di ba? Brooks? Naka-Amerikana yan. Oo. Ka-Amerikana yun. Alam mo yung Amerikana, gawa sa sa balhibo ng tupa, yung Amerikana eh. Oo. Nako. O, lagi din naman ginagamit ni Bes yung ano, yung testing niyo yung espiritu. Yung Opo. unang Juan 4:1. 4:1. Oo. Do not believe in every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Yan, di ba? Itetest mo yun eh. Test mo. Sasabihin mo, huwag Ay, mo nang pansinin. Itest mo yung Ino, tao. Yes. pagka MCGI member ka na, hindi na to apply. Kasi tapos na ang paghahanap mo. Ay, Hindi mo ano na yun? kakasyonin. Walang Ah. ganun. Kailangan magpakita siya ng, ano, ng sitas. Brooks. Pahanapan ko siya ng Ay, sitas. meron. Yung Meron? wag nang questionin yung nagtuturo. Ano bang talata yun? Baka Old Testament yun, Brooks. Hindi, Pablo yata yan. Yung, ano yan, Ansat? Yung, Yung di mo na pagsiya sa kailangan. atin. Ayun. Oo. Di ba na-debunk nyo na yan? Oo, Oo, mali. 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 Hindi yung, ano yun, na-debunk na yan eh. So, hindi iyon. Mali na naman. Walang unawa. Oo, na-debunk na yan. Kadidebunk lang yan eh. Yung siya sa atin. Di ba? Debunk na yan, Oo, bro. tungkol yun sa, kalimutan ko na, sa pagpapalalo, pagiging judgmental yata ng mga taga, ano, something, sinulatan ni Pablo. Mm-mm. Ginagamit nila para maging infallible yung mga mangaral. Yes. At tsaka Manloloko. rampant sa New Testament sa mga false prophet. Yung 2 Corinthians 11:13-15. 2 Corinthians 11:13-15.
Ito mga na ano galing to sa naging Kristiyano na rin to eh. Oo, 'di ba? Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Oh, pagka bulaang apostol, di mo na kukwestiyonin. Mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. 14. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15. Hindi malaking bagay na nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay magsasanggayon sa kanilang mga gawa. O, tapos pababayaan mo sa loob ng iglesia yan? Na wag mo na tingnan yan. Wag mo na pakialaman yan. Pag tingnan mo na lang yung binabasa nung nagpapakunwaring kaliwanagan. O, di ba? Opo. Pwede ba yun? Amen po. Kontrapelo. Hindi ba yun? Grabe, pambabakod nila. Alam mo kung sinong papakinggan mo. Yung pastor, alam niyang, ano, ang mga tupa, alam niyang tinig ng pastor. Mga ganun. Mm. Dapat panatag ka sa panampalataya. Hindi ako sa kain no, kay Brother Well. Ay, yung kay Brother Well, hindi lang sa kanya yun, ha? Sa buong ano yun. Sa buong MCGI na yun. Huwag kayong tumingin sa tao. Tumingin kayo sa aral. Yun yun eh. Yun yung pinanggalingan nun, di ba, Brox? Mm. Tignan mo? Yung paliligaw na. O, baga, huwag kayong tumingin sa akin. Huwag kayong tumingin sa aking mga kamalian. Tingnan niyo yung aral. Meron mong ganon? Ano yun? Walang pinagkaiba yun sa ano eh. Yung tanggalin mo muna yung troso sa mata mo bago ka humatol. Parehas lang yun eh. Di ba? Tanggalin mo muna gawin mo muna yung dapat mong gawin bago ka magturo. Troso ba yan, Inok? Di ba ano yan? Muta. Sige, ansat. Asat, eh muta Hindi ba to kasi, kagigisang lang. iniisip ko yung yung mga sinasabi nila, no? Tsaka yung mga nakaraang insidente din. Kung ako Exeter, no? Hindi ako pupunta kasi nakalaya na tayo sa kulto, no? Alam naman natin lahat pinanggalingan natin. Hindi lang gano'n nakaka-relate siguro si Enoch sa mga nangyari, pero meron siyang, kumbaga, bird's eye view ng mga nangyari sa loob. Pero tayo mismo, naranasan natin maging tali doon sa loob ng MCGI. Kung ako lalabas, hindi ako papayag na yung kamay ko ay akayin pa ng iba. No, gusto ko lahat ng desisyon na gagawin ko sa sarili ko. Lalong hindi ako papayag sa mga na makinig sa mga tao na ang unang purpose ay manira sa ibang tao. Para sa akin, yun yung may agenda. Kasi ganito yan, Brox, pagka meron kang, sabihin natin kaaway, no? Hindi ko alam kung paano nila tayo tignan Pero kukunin nila tayo sa saan tayo masama Kumbaga, doon tayo titirahin sa kapangitan natin Ngayon, kung Mm. ang intention mo ay halimbawa lang no ang intention mo ay lahat ng mga exiters dalin ko sa mabuti. Wala akong pakialam sa ibang tao. Ang laging lalabas sa bibig ko ay yun siguro aral ng Diyos kung doon mo sila dadalhin no. Oo. O gusto ko ang lalabas sa akin ay yung tamang pananampalataya. Pero pag ang tao ang lumalabas sa bibig ay puro paninira sa ibang tao, mag-isip kayo kung ano ang laman ng puso ng tao na yun. Kasi kung ano lumalabas sa puso natin, yun ang lalabas sa bibig Ang purpose ba nito para sirain ang Broccoli TV? Kasi puro na lang Broccoli TV tinitira nito Wala yang wala naman silang agenda yung Broccoli TV na yan. Puro atheist yan. Pero nasan yung word na, alika tayo mga kapatid, mula ngayon sasamba na tayo, pag-aralan natin yung, halimbawa magsimula tayo sa day 1 Mm. na paksa. O ito ang ating unang araw, which is, alam mo kung saan ko nakita? Sa kina Saan po? Brad Zoro. Yun Oo. ang purpose nila Nakita mo, ito yung paksa, ito yung ganyan-ganyan. May ganun silang pagkakatipon. Kinakat nga nila yung kwentuhan Natutuwa nga ako kay na Brad Zoro no? So, ang purpose nila ay strictly sa ganon. Walang paninira sa ibang tao.
Wala silang sinabi na si ganito, si ganyan, ganyan, ganon. Sa harap ng mga taong hindi involved ba, yun ang tamang pag-akay. Hindi yung mag-aakay ka, ang unang titirahin mo, awayin lahat. Lumabas sa Mhm. bibig, puro masasama. Ito kapintasan ni ano. Mag-isip kayo sa mga taong ganon. Ay, yan, lumalabas yan, mga bobo yan, ang papangit ng mga taong yan. Pero nag-Diyos ka. Alam mo yun? Sabi niyo mga Bible believers kayo, pero lumalabas sa bibig niyo, ang mga pangit. Come on, guys. Maging Attack matalino mode naman. palagi. Oo, maging matalino po tayo. Galing na tayo dun sa ano eh, sa MCGI, no? Tapos pupunta kayo sa mga organisasyon or samahan na ganun din ang ginagawa pag-aatake. Ano makuha niyong peace of mind? Kung ako Oo. exeter ako, ang una kong hahanapin kapayapaan nung sarili ko. Hindi pa ibang tao, wala akong pakialam sa ibang tao. Sarili ko muna, pamilya ko, ganon. Hindi ako mag-aano mag-i-involve sa puro away pa rin. Tapos puro paninira sa ibang tao. Ayun lang muna, maaga pa pala. Nakahiga pa rin ako eh. Ang Sige ganda pa. po. Attack mode sila. Si Soro sumasagot lang din eh. Di ba sabi niya, wag po kayo maniniwala. Kasi nagkakalat tong si JR. Nang kung ano, no, galit daw si Soro sa atin. Anong purpose? Sino ba may agenda? Di ba? Ano ba agenda natin dito? I-open lang naman yung mind nila sa mga cults. Yun lang naman ang main goal natin dito eh. At gamitin yung utak. Wag masyadong galit sa ibang religion, sa Catholic, sa INC. Yun lang naman gusto nating alisin eh, yung hate. 'Di ba? Tsaka humanism, promote natin. Correct. Sino bang matino ang magalit dahil may nagpo-promote ng humanism? Eh that's the best idea na maipapalit natin sa dinoktrina sa atin. Wala sigurong Yeah, oo, tututol kasi doon. puro hatred di ba? Hatred sa Oo, mga tagalabas ng MCGI. oo. Kaya natin sila pinupuna. Dahil nagkiklaim sila ng kung ano-ano, sila yung bayan ng Diyos. Eh paano yung iba? Hindi na bayan ng Diyos. Wala namang confirmation yan na kayong bayan ng Diyos. Invalid lahat ng good works ng iba. Kaya tayo nagsasalita para suwayin silang may kabagsikan. Charot. Claims. Yung mga wild claims. Mm. Dyan pa lang kailangan na maging matalino po tayo. Puro pambabakod. Halata naman pambabakod. Sarap na sarap sila. After ng pagkakatipon nila, hate. Etong si Brooks. Itong mga to, mga maninira. Ginamit mo ba yung utak mo muna? Yeah, di ba kanina Naninira ba kami? Oo. Di ba kanina Mm. bago sila pumasok ng ng SPBB, Mm. dumaan muna siya para ibas. Oo. Oo, di ba? Grabe. Naging ano ka pa, makaiba yung sumama ka pa after mong umattend ng pagkatipon. Ang Oo. tingin mo sa Akala iba, nila yung mababa. kasamaan. Mm. Oh, akala nila bro, yung kasamaan yung mga bisyo-bisyo lang. Ay, hindi Sigarilyo, po. Mm. alak. Hindi alam yung pagkatao, di ba? Yases nila, di ba? Oo. Yun yung araw-araw mong ginagawa eh. Makikisama ka sa ibang pananampalataya, mga tao. Ginudge mo na. Masama tong mga to. Ito, Brox, challenge ko to sa grupo nila. Sabihin ko ng grupo kasi grupo naman talaga sila eh. Sila sa grupo nila Don Juan, no? Yung grupo na yan. Ang challenge ko sa kanila, yung hindi natin kayang gawin, gawin nila. Since nakikita nila yung mali natin, di ba? Puro ganyan lang ginagawa sa TV, Broccoli TV. Ngayon, ang challenge namin challenge ko personally, hindi ko lang kung anong battle nila, Brox eh. Gawin nyo yung hindi namin kayang gawin para sa mga exiters. Doon kayo liliwanag. Pero yung gagamitin nyo yung mga paninirang puri na wala namang katotohanan, hindi nyo kayang ipangalanan, hindi nyo kayang iharap sa amin. Ano yun, low blow. Yun yung mga laro ng walang utak. Yung wala nang maibato sa'yo, ad hominem ang gagawin. So ako, ang challenge ko, kung totoo yung intention nyo, kayo yung totoo, kayo yung sincere, gawin nyo, akayin nyo sila.
Akayin nyo sila ng maayos. Yung hindi kayang gawin ng Broccoli TV, doon kayo mag-start. Yung paninira nyo sa amin, no, na mga plastic kami. O di, kausapin nyo na walang kaplastikan. Mag-invest kayo ng oras sa mga exiters. Mas maganda. Naging good example kayo. O mangaral kayo, mali sinasabi namin dito. Mag-ano kayo, mag-podcast kayo, ipakita nyo yung tama. Ganun. Baka mamaya maingganyo pa kami. Aminin namin, oh kami mali, tama kayo. Pero yung gagawin nyo, titirahin nyo kami, gagawa ka ng isang group chat at ang topic nyo ay particular na tao lang. Ano yun? Biruin mo, ano, flattering para sa akin yun eh. Sabi ko nga no, nung bros, nag-uusap-usap tayo, gagawa kayo ng GC, ang topic nyo for how many hours ay ako. Wow ah. Yung Hmm. oras nyo, naubos sa akin, ganun ako ka-importante sa inyo. Para yung ano, apektado kayo sa lahat ng gagawin ko. At ngayon sa Broccoli TV, lahat ng ginagawa ng Broccoli TV, naubos ang oras nyo. Kaya, pero anyway, naintindihan ko di makapagbayad ng Zoom, napuputol. May pagkatsipanga, no? Uy! Magkano lang yun? Hindi, totoo naman eh. Come on, guys. Kaya pala nag-ride dito kasi libre. Yung Zoom nagagamit. Eh, doon din lang kaya magbayad ng Zoom nila. Ayun lang naman. Masyado bang open? Pero ayun, dito lang, no? Yung hindi namin kayang gawin sa Broccoli TV, nakikita nyo mali, yun ang gawin nyo dyan sa ginagawa nyo ngayon. Maganda yon. Baka nga makuha nyo pa yung support namin. Yun lang muna. Saka Oo. bayad ng Zoom. Kaya sila Soro, supported natin yan. Ang ganda ng layunin nila, di ba? Hindi to attack, but to, ano, yung peace of mind sa mga believers. Mm. Although may friction din minsan, no? Ganun talaga. Ayan, nalaglag si Enoch. Meron pang isa dito. Hindi ko alam kung napakinggan mo na to. I-play ko nga saglit, baka interesting lang. Then, teka. Mm. Kasi si Badong, si Brad ad hominem, di ba tinawag ako mukhang pabo, si Ayok, tinawag niya ako na demonyo, satanas na daw ako, si Don Juan, tinawag kang, ah, ano yan? Chitsu, tama, Chitsu. Oh, yan, ako, Hindi, magtayo na Brox, daw ako. ganito, hindi sila diretso nagsasabi na tayo yun na. Puro parinig eh. Mm. Di ba tayo, parang tayo nag-iisip, no? Ayun nga ang sabi ni Sis Petch kahapon, maganda tawagin na nila. Di ba? Katulad natin, kaya na sabihin na, ikaw, Don Juan de Marco, makaanunaki ka. Oh, Oo, kaya natin sabihin ganun eh. get Ba't it sila straight. hindi nila oo, yun ang tama. Ganun. Hindi yung para kayong bata. Ang gumagawa kasi ng mga patago-patago, eh yung inaayawan nyo, si KDR. Oo, Yung kung sino yung parinig. inaayawan nyo, nagiging ganun kayo. Be careful. Dapat kung get it straight, total may real talk naman, no, si Don Juan, no? De, i-real talk mo. Alam mo, hindi ko nakikita yung ano, yung mga parinig-parinig sa ano, sa Facebook. Napaka-petty. Yun ang cheap. Kasi hindi nyo kayang harapin. Tapos eto pa, Brox, no, sasabihin na, ayaw namin patulan. Pero nagpaparinig kayo. Anong tawag doon? Opo, Di ba? Kaipokritohan yun. Ginagawa. Oo. Ang aga hindi ko na. naman ng away. Wala nang pinagkatandaan. Ang tatanda na natin, guys. Parinig pa. Ah, sige, pakinggan sa'yo na. May comment dito, si Nikki. Pangalan niya Nikki. Wow, yan si Brad Arnel. Brad Badong, kilala ko po yan. Mabuting tao yan si Brad Nel. Yan, nakita na ba Nel ang kagandahan ko? Char. Ay, Mira. Si Brad Arnel, matapos niyang tawaging, Hoy, Badong! Bati na daw sila. Pakinggan natin to. Tingnan natin. Ay, teka. I-deny yung fact na hindi natin matatapos sa gawaing spiritual kung hindi natin gugustuhin na tapusin sa gawaing spiritual. Tama. Correct. Sige lang po. One-on-one pala sila. Yung sinasabi ni Brad Elin na ano na
wala sa masasama na makakaunawa. Ibig sabihin, pag nakakaunawa ka, hindi ka masama. Ako, malapit na naman yata tayong matapos, mga kapatid. Ano po yun, Brad, Arnel? Tama po yun. Depende Pagka po yun. nakakaunawa kayo. Depende po yun kasi yung depende sa pagkaunawa. Anong klaseng pagkaunawa po ba yun? Kasi kagaya ng Broccoli TV, meron din silang pagkaunawang sinasabi and they are claiming na meron silang pagkaunawa. Meron ba tayong claim? Wala nga, Na ganun. agnostic tayo. Anak ng teteng. Nag-share Oo. lang kami kung anong tingin namin. I may be wrong, I may be right. Sabi nga ni Brad. Ano to? Lost. Diba? Ako nga, I don't know, maybe. Ganun nga mga sagot ko eh. Kasi no one knows eh. Ang bira to. Iba naman yung unawan. Everyone can claim na meron silang pagkaunawa. Iba Kaya naman. lang, alin yung wala sa masasama ang makakaunawa. Kailangan po tayo, definite po tayo doon. Alin ang hindi mauunawaan ng masasama? Yung pong libro na tinatakan. Na kay Daniel po yun eh. Hindi po. Mali ka pala, Bro Droel eh. Mali pala. Po ba? Hindi po. Hindi po yung aklat na tinatakan na sinarali. Hindi po. Kung, Yung sinarali ng salita kay Daniel sa 12:4. bro, yung kung naunawa mo yung salita, isa sa pamuhay mo yun. Nasa yan? Na Santiago sa Santiago. Sino ang marunong at, di ba, sa tres ng Santiago. Oo. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Sabing ganun. Alin yung hindi maunawaan? Si Kristo po yung hindi nila maunawaan. Oo, si Kristo nga yun. Tama. Si Kristo po yun. Kaya nga pamuhay si Kristo eh. Si Kristo yung 1:24 ng unang Korinto, di ba? Siya yung kinatataguan Ng lahat na kaya, at siya rin yung hiwaga, di ba, sa 2 ng Kolosas? Yang hiwaga. Si Kristo ang hiwaga, bro. 2 kaya. Kaya nga po ba sabi ni Bradley, pagka meron kang tanong, pumunta ka kay Kristo. Na Kristo yung sagot. Tama. Kung 5 na Santiago, kung nagkukulang ka ng karunungan, may ka sa Diyos. Hindi naman madamot ang Diyos para hindi ka bigyan ng karunungan. Maunawa mo talaga. Kaya lang, hindi naman lahat ng nangihingi, binibigyan ng Diyos. Tama po. Basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Oh. Kaya lang, alam niyo po ba na nagdadamot din ang Diyos? Oo. Lap-trip daw mga tabatik. Hindi ka bibigyan yun, bro. Pagka hindi, totoo yun. Di ba, nananalangin ka, tapos hindi mo na, hindi ka niya bibigyan. Hindi ka niya bibigyan. Yung pong fact na yun na hindi madamot ang Diyos, hindi po yan sa lahat. Totoo yun. Siyempre. Pero nagdadamot po ang Diyos. Correct. Nasa palagoy po yun. Kanyang tinatakpan ang kanyang pakinig ng mga alapaap. Oo. Tinatakpan ng yung panalangin nga, bro, di ba? Hindi na nakakaabot sa lahat. Panalangin naman tao, hindi makapunta sa Diyos. Pag masamang tao at nanalangin ka, may mga alapaap na nakaharang para marinig ka ng Diyos. So yun po, ang Diyos po nagdadamot, pero hindi madamot ang Diyos. Correct. Tama yun. Napatunayan ko na Ay. Sige na. yan, Brad. Sa ilang taon ko sa iglesia, naku po, maraming mga bagay na hindi ako pinagdamutan ng Diyos. O yan. Naaakay ko nga yung buong sambahayan ko sa loob ng iglesia eh. Isa na lang natitira doon, yung manggagawa. Yung 2 anak ko, lumabas na rin. Yung misis ko, namatay 2022. Marami yung pagsubok na
naranasan. Pero ang Diyos hindi ako iniwanan kahit kailan. Lahat ng pagpapala binigay niya sa akin. At kung hindi ako napasok dyan sa iglesia, utang na loob ko rin yun. Hindi aayos ang buhay ko. Kaya nga sa totoo Kung di ka napasok ng iglesia, hindi ayos buhay mo. That's not logical. Paano Mas mo maraming nalaman yun? mas Di maraming ba? tao ang mas maayos ang buhay sa'yo. Hindi mo pumasok Correct. sa iglesia niya. Bros, Sa'yo lang yun. nakakamove. Ah. Inok, nahulog ka naman eh. Sige, tapusin natin to. Malapit naman tapos. lang po, ang dami ng mga kapatid na nag-message sa akin na galit sila kay Brother Eli. Kinakausap ko sila matyaga, kaya nga hanggang madaling araw yung tulog ko. Ngayon lang po ako nakabawi-bawi tulog. Ako personally, hindi ako galit kay Bradley, ha. Nagalit lang ako dun sa ginawa niya. Hindi ako personally galit sa kanya kasi malaki yung utang na loob sa kanya eh. Malaki. Ang kinagagalit ko, kung kailan siya namatay, naglabasan lahat yung mga bagay na hindi dapat ginawa ng isang mangangaral. Halimbawa, yung Area 52. Pinagbabawal mo sa mga kapatid na bawal magtinda ng alak, bawal magtinda ng mga sigarilyo. Kami, ang tagal namin nagtinda bro, ng ganyan, bigas, mga sigarilyo tsaka alak, hindi kami nagtinda. Tapos malalaman ko ganun, na nagtinda siya ng alak. Brother Nel, maputol lang po kita, Brother Nel. Opo. Si Brad Joseph po to, Brad Badong. Ako po, Brad Badong, sa totoo lang, nagkaroon po ako ng galit kay Brad Eli. Pero simula nung Uy, tapos Yun lang. Ang ganda-ganda ng inaabangan ko eh. Naputol. Inagaw na Rocky? Hindi, pahiram mo Hindi kasi yung Zoom mo, nagbabayad. bro. Gawa ka na. Magkano ba to? $12 lang naman po. A month. Ipahiram mo tong Zoom, gawa ka ng isa para magamit nila. Para mabuo natin yung yung mga, kamukha ng ganda-ganda ng sasabihin ni Brad, Don Juan. Oo Ako nga po, eh. nagkaroon ako ng galit wala akong galit. Tapos parang, may gusto siya idugtong, baka mamaya matumbok na natin dun eh. Yung pinuputok ng butsi niya eh. Naputol. Naputol tuloy. Bigyan mo Apo. sila ng link. Tapos ito pwede nyo gamitin pag hindi namin ginagamit. Yun. Sige. Willing po kami bigyan kayong link. Gamitin niyo po hanggat gusto niyo. Hanggat di namin ginagamit. Apo. Kasi naman, nag-meeting sila, ay 40 minutes na lang. Ay, 10 minutes na lang po, mapuputol na. Sorry hindi ako natatawa. Ano ba yan? Ang cheap kasi. Si Elion nandito. Elion, kapag inggit, exiters, sabi niya. Bira si Elion. Hello po Nandito si Inok. Si Charlie nandito rin. Charlie, Brad Charlie, akit ka po. Ayan, sinasagot lang po namin to. Maganda pala sumagot ng mga ganito. Ayan ko lang naisipan. Pero dito lang tayo sa TikTok para wag kumalat. Masagot lang natin ba? Satisfy lang tayo. Oo. Pag kumalat si Brad kapatid ba pangalan nun? Kapwa, si Brad Kapwa. Brad Kapwa lang nun. Nagkalat. Nag-spill. Mag-isa lang siya kanina. Sige. Hanggang dyan po muna mga TikTokers. Unless, akit ka po, Brad Charlie. Sabi niya, yes, how may I help you? Sige po, gusto niyo pong katwiranan? Kung hindi siya akit, end na po tayo live. Dahil dinner na po dito sa amin. Sige, antayin po kita umakyat, Brad Charlie. Isa po siyang member ng members. Member pa ng MCGI po. Sige, pasok. Ay, dinecline. Bira, Brad Charlie. Sige, hindi po siya akit. So, hanggang dito po muna.
Kain po muna tayo and balik po tayo mamaya. Mga 9 or 10 po, live tayo sa TikTok, YouTube, and Facebook. Good night po.